Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas. Yun na nga eh. Ang dami-daming problema ng ating bansa, dagdag ka pa. Hello, shout out. Andito na naman po ang inyong Kuya Alan, guys. Kumusta na mga minamahal kong kababayan? Ayan, napalakpakan po natin ang lahat. Sa aking mga dating kaibigan, kapwa ko, DD supporters dati, no? Tumiwalag na ako diyan kasi nakikita ko dito, naramdaman ko dito guys ang matinong gobyerno, 'di ba? Palakpakan din po natin ating mga dating kaibigan. Ayan, big love shoutout po sa lahat at mapagpalang umaga po. Ha? Ang topic po natin ngayon, mga minamahal kong kakuya Alan, ay itong si tinatawag nilang Wonder Boy, Mike Defensor guys, no? May kasabihan po tayo na the instant bad karma is real, guys, para sa kanya. Di ba guys? Ayan. Ayan ang napapala ng lagi niyong paninira sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, no? Yan na, nararamdaman na, no? Pabagsak na po ang Duterte. Pabagsak na po ang Duterte. Kaya maniwala kayo sa akin, guys. Sa ayun yung sa gusto. Yung karma, guys, ay andyan na yan, guys, sa inyo. Oo. Kahit kailan, guys, iisa ang linyada ng mga DDS supporters. Mayroon nga akong dating sponsor, guys, nung nag-charity mission pa lang ako, food pack mission for the homeless. Oo. Maka-DDS pala siya. Abay, sabi niya ba naman sa akin, parang sinumbatan ako, guys. Kung alam ko lang na supporter ka pala ni Bongbong Marcos, parang ganun. Ako kasi, guys, no, pagdating sa ganyan, guys, okay, magkaibigan tayo. Yung tulong nyo naman na ipinagkaloob nyo sa aking programa noon sa charity food pack mission, ay para sa ating mga kababayan yun, guys. Nakita nyo naman kung paano ang ginawa ko sa inyong amount na idininit nyo sa aking programa. At alam nyo lang, lagi, every time na tayo'y magmi-mission, ay lagi akong may kabahagi po dyan. Krudo ng sasakyan, kung ano-ano. Di ba? Hindi naman ako hindi naman ako nanghihingi sa inyo. Kung magkano amount lang po ang ibinibigay ninyo, ayan yung tinatanggap ko at dinadagdagan ko kapag kinukulang. Oo. Nagpapasalamat ako dahil tinangkilik nyo ang programa ko sa Charity Food Pack Mission. Pero credit nyo yan doon sa taas kung galing sa puso po ninyo ang pagtulong. Hindi pakitang tao. Dahil ang akin po ay, nakita nyo naman guys, kung ang nais ko po ay views, pwede naman ako makipagplastikan sa inyo kahit ayaw ko sa Duterte, pwede ako magpanggap para makuha ko lang ang simpatya ninyo at panuorin ninyo, suportahan ninyo ang aking programa. Pero hindi guys eh. Kung ano yung nilalaman ng aking puso guys, doon ako. Kung ano yung sa tingin ko, yun ang tama, doon ako. Di ba? Alam niyo yan, mga DDS, kayo ang nagpapakalat palagi ng fake news. Mga fake news fiddler kayo. Oo. Di ba? Dahil walang gobyerno guys, no? Walang gobyerno na gugustuhin maging piki lahat ng mga balita, no? Ang gusto ng ating kasulukuyang Pangulo, ng ating PCO Under Secretary Claire Castro ay maging totoo ang lahat ng nilalaman ng mga balita hanggat maaari. No? Hanggat maaari, maging totoo ang lahat. Gustuhin nyo ba na ang kinabukasan ng inyong mga anak ang magiging paniniwala nila ay puro piki? Inyong mga kaapu-apuhan? Na ang mababalitaan nila puro kasinungalingan pala, wala palang katotohanan ng lahat ng mga nababalitaan nila. Dahil pati mainstream media ay fake news na dahil kinonsinti ng presidente. Ganun ba ang gusto ninyo? Wag naman, kawawa ang mga kabataan guys. Yung mga kabataan na pag-asa ng ating bayan, kaya nga ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon ay binibigyan ng tigda 200,000 ang bawat barangay, ang 100,000 pang sponsor dun sa 5 estudyante. At ang 100,000 piso ay gagamitin ng barangay kung anong iba pang pagkakagastos nila, kung idadagdag pa nila ito sa mga iba pang mga kabataan na pwedeng sponsoran. Di ba? Napakabuti ng hangarin ng ating kasalukuyang Pangulo. Di ba? So ito guys, no, mayroon po tayong maikling video po rito na ipapanood ko po sa inyo, no, about sa nangyaring raid doon sa Pasig. 54 po na kababaihan ang na-rescue. Kasama silang DSWD at media para legit ang operation guys, no.
At ano ang naging reaction po ng Wonder Boy Mike Defensor? Diba? Pinopolitical harassment daw sila. Diba? Dahil na-indulto ka, political harassment agad? Agad? Hindi ba pwedeng nagtrabaho lang ng matuwid yung ating NBI director? Nag-illegal ka eh. Kung hindi illegal yung ginawa mo, human trafficking, sexual exploitation, wala sanang indulto, di ba? Wala kang asunto ka kaharapin. Pero hindi, kaya ka nagkukumahog na na magkaroon ng posisyon muli sa ating gobyerno, kaya kinukuha mo yung simpatya ng ating mga kababayan ng mga DDE supporters para masuportahan ka din sa iyong hangarin. At kapag ikaw nga naman ay nasa posisyon na muli, mapoprotektahan mo na yung mga illegal na gawain. Diba? Yan ang katotohanan yan. Diba? Yan ang katotohanan yan. Kaya bigla kang lumutang eh. Bigla kang lumutang at umipal. Bumida dyan. Diba? Sa mga Duterte supporters. Nag-iingat ng 18 marites. Scripted lahat ng mga sinasabi. Sabi talaga. Karma Israel. Ayan na. Kakapanira nyo sa ating kasalukuyang Pangulo. Ibang klase kayo. Kaya sa aking mga kababayan po dyan, sa mga DDE supporters, hindi nyo pa ba nararamdaman guys, ang mga kasalukuyang operatives ng NBI guys, no, sa panguna ng ating NBI Director Melvin Matibag. Panuorin nyo po. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas, ang i-operate mo, ang magkakaroon ka ng SPIA, pag kakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkakaroon, ang dami KTV clubs. Diyan lang sa Pasig meron, at sa Blanca, Isunciani lang, sa Manila, you have Pinocada, City of Dreams, lahat ng yan, diba? They have KTV clubs. So, bakit natututukan itong kumpanyang to? Bakit natututukan yung particular operation na to? Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng NBI? Yeah. So, it is political. Yun na nga eh. Ang dami-daming problema ng ating bansa, dagdag ka pa. Nagmamalinis ka pero yung pagmamalinis mo pala, ikaw pala ang may maruming gawain. Isipin mo, 54 na kababaihan ang na-rescue ng DSWD at ang ating NBI. Tapos sasabihin mo, pinopolitical harassment ka? Oh my goodness. Kung hindi mo pinasok ang illegal na yan, wala sana maging problema. At hindi ka pinipersonal ni NBI Director Melvin Matibag. Nagkataon lang na yung KTV bar mo ang na-ooperate nila. Malay ba nila niyan? Basta't ang alam nila, may illegal palang gawain dyan sa loob. Kung hindi ka nag-illegal, walang kaso. Nag-illegal ka, indulto. Ganun lang yun. Kasimple. Huwag kasi magmamalinis kung ikaw pala ay siyang may gawa ng mga illegal na gawain. Kaya panagutan mo sa batas yan. KTV sa papel pero nakasukin ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong fugat ng sex trade. 16 na individual ang arestado kabilang ang ilang mga empleyado. Lampas naman po naman ang nasabit ng kababaihan na biktima umano ng pagbubugaw. Kasabat daw ng nasabit KTV ang paligid ng model na kinukontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15,000 ang alok ng sexual services ng establishmento. Bukod sa umanong sex trade, lupalabas din drum den ang lugar matapos tumambad sa mga operatiba ang iligal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Matagal na raw na nag-ooperate sa business district sa Pasig ang KTV na ito. Yung hotel operations at saka yung sa PTV, kung yung modus talaga nila, makabitong structurally, tapos yung ecosystem kumbaga, so to speak na, pagkatapos nagkasundo, dadalhin mo sa kwarto sa taas. Matagal na ito, nagpalit-palit na ng pangalan. And ang sabi-sabi na, medyo malakas yata yung kapit dito dahil tuloy-tuloy yung operations at saka nakikita nila magandang sasakyan yung pumapasok. Lumabas sa pagsisiyasat ng NBI na ang presidente ng Zering Development Corporation, ang kumpanyang may hawak sa hotel, ay ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Opisyal din daw ng naturang korporasyon ang anak nilang si Miguel Gabriel. Kabilang sila sa mga sinampahan ng qualified trafficking charges ng NBI kasama ang hindi bababa sa 5 mga opisyal. So ayan, hanggang dito lang po muna ang inyong Kuya Alan guys. Abangan nyo lang po yung sunod na topic po natin. Maraming salamat and God bless, ingat po ang lahat palagi.